Ngayon po ay magluluto naman ako ngayon ng tinolang manok. Bali, ito na yung aming lunch. Pero maaga pa lang nagising na ako, mga 4. Inayos ko na po lahat. So, meron po at dito. Ang nilagay ko na lang po ay dahon ng sili. Yan po. Tapos, sayote. Tapos, meron tayong luya, bawang, sibuyas, at saka itong manok. Nahihiwain ko pa lang. Ganito po kasi yung binibili ko na manok kasi cage free po siya. May pagka-organic. So, yan po yung ginagamit ko lagi. Yan po. Ire-ready ko lang po lahat at magluluto na tayo. Ayan po, nahimay ko na yung dahon ng sili. Marami po talaga ako maglagay ng dahon ng sili. Papakuluan ko muna yung manok bago ko siya igisa para yung mga ibang mga lansa mawala. Yan po, saglit ko lang po siya pinapakulaan para mawala lang po yung mga impurities na yun. Kasi pag diniretso ko siyang isa, hindi siya mawala. Yan. Sinaganyan ko lang siya. Yan. Parang blanch. Yan. Tsaka ko siya hanguin. Yan. Pagka ganyan na po, yan. Yung mga dungis na nakikita nyo sa manok. So, ang ginagawa ko siya, bago ko siya itinola, ganyan, medyo pinapakuluan ko lang siya ng konti para matanggal yung mga impurities na yun. Ayan. And then, tatanggalin ko siya. Hindi naman po matagal, sandali lang. Siguro mga 1-2 minutes, kaya ganyan. Para lang matanggal yung mga yun. Mga dungis na nakikita nyo sa manok. Ito na po yung chicken. Yan po yung mga dungis, oh. Yan po yung mga nakukuha natin minsan. Kaya minsan para ang lansa ng manok. Kaya po buhat noon, napanood ko lang po ito doon sa mga Korean na mga nagluluto. Ganyan po minsan yung ginagawa nila. Yung tapos tinatapon ko po yan. Yan, tsaka ko po ito gagawin ng tinola. Yan po, magluluto na po tayo ngayon ng tinolang manok. Nakasalang na po yung kawali. Yan, una po ay mainit na po yung ating kawali. Lagyan ko na po ng oil. Sumunod po, ilalagay ko na itong luya, bawang, tsaka sibuyas. Pinagsasabay-sabay ko na po siya. Ipupisa mo naman natin. Maganda po kasi yung gisang-gisa para at least lumabas yung aroma at saka at least mawala yung lansa ng manok. Kasi po ang manok po talaga ay malansa. Yan po, gisa na po siya. Ngayon po, isusunod natin ilagay ay yung manok. Pagkalagay ko po ng manok, nilalagyan ko kagad siya ng patis. Yan lang po yung ginagamit ko pampalasa. Pero minsan po, asin lang. Kasi ganun din naman. Pero ngayon lalagyan ko siya ng patis. Yan. Ganyan lang po. Tapos hayaan ko po siyang mag-isa dyan para lumabas po yung mga katas niya at lumasa. Yan po, lalagyan ko na ng paminta. Yan. Tapos, tatakpan na lang po natin.
Hayaan po natin siyang mag-isa dyan para lumabas yung mga katas. Yan po, nalo lang po natin siya. Yan. Medyo lumalabas-labas na yung mga katas-katas niya. Yan na po, medyo malambot na siya. So, ilagay na po natin yung sayote. Lagyan po natin ng tubig. Pasayaan natin siyang tumulo. So, tikman muna. Ayan po, tikman po muna natin yung alat niya kung okay na. Ang sarap po. Masarap yung lasa niya. Saktong-sakto po. So ngayon po ilalagay na natin yung daon ng sili. Yan po. Ang dami ko pong maglagay ng daon ng sili. Yan. Kasi gustong-gusto po ng mga anak ko yung madahon, yung mga ganyan. Yan. Ngayon po, takpan lang natin siya. At maya-maya matatapos na rin po ito. Yan. Medyo ilulubog natin yung ano ng sili para pag tinakpan natin hindi masyadong matikit. Yan. Hindi na natin siya masyadong malagyan ng sabaw kasi puno na po siya sa pakawali. Wala kasi ito ng malaki. Yan po. Tayin lang natin lumubog siya. Yan po yung tinola natin. Luto na siya. Yan. Yan po. Yan. Ayan po, thank you po sa lahat ng mga nanonood. Ito na po yung tinola na version ko. Luto na po siya. Thank you very much.